Magandang gabi po sa ating lahat. Ating pong awitin ang worthy is for all you've done sa page 26. For all you've done. Habang hinahanap po, okay na? Next na kanta naman po is worthy is the page 18. Kaya Peter.
Wash me in your cleansing flow. Now I know your forgiveness and grace. Hallelujah. Jesus, Son of God. Sitting on the throne, crowned you with gleaming wise, you reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the guardian of those you are. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price that you paid, bearing all our sins, and love you gave, and gave our amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the forgiveness. Wash me in your cleansing flow. Now I know your forgiveness and grace. Praise the Lamb, sitting on the throne, crowned with gleaming crowns. Your reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God. Dying on the easy ride. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Next po natin, mga opening prayer po na ibibigay sa atin, Sister Venus. Salamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa ng Panginoon na kahit sa maulan ng panahon na nagbigay ng oras para tipon-tipon para sa Bible study at prayer meeting sa mga. Naway ang lahat ng Panginoon ay nasa maayos na pangangatawan. Ito ang dinalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga pasasalamat po natin. Salamat. Ang magandang gabi po sa atin lahat. Pasasalamat ko lang po ay nakarating ako on time. Galing pa akong QC. Nag-meeting po kami. Kahit nga po parang ang tagal namin naghintay ng jeep, siguro mga 30 minutes. Ang tagal.
Doon sa may Belmont, sa may QC. Layo pa. Pero nag-LRT, jeep tsaka LRT po. Tumakbo na ako dito pag pumako ng LRT. Ha? Hindi sa ano lang, sa may... Ay, oo. Kilala siya ng bayan. Tapos yung mga blessings na tatanggap, ano po, yung pag-provide niya, yung mga provision niya, Lord, na kahit ano, wala na, may darating na magpupuno sa mga pangangailangan. Yun lang po. Salamat. Nagpapasalamat po sa Panginoon kahit maulan. Salamat at nakarating tayo lang dito. Salamat sa Panginoon dahil kahit pa paano sa araw-araw na biyaya sa pagsubok na hindi sa amin, gawa ng kaaway. Ito, kailangan kong namin maging matatag sa mga pagsubok. Nandiyan si Lord, hindi niya kami pinapabayaan. Sana po provide po kami ng pera para sa CT scan po. Salamat po sa Panginoon. Sa lahat, salamat po, Panginoon. Akala ko kasi kanina, hindi ako makapunta dito dahil the whole day. Lalo ginawa ko din, nakahiga lang. Pagtayo ko, kailangan pang makawag sa dingding na o sa sariya. Dahil hinumhilo pa lang ako, hindi ko alam yung bakit. Tapos, gumot ko ang dapat hindi ko man nakalimutan ko pa. Pero alam ko na hindi ako pabayaan ng Panginoon sa araw-araw. Sa mahal ko sa buhay, ng malayo sa akin, sana bigyan na rin sila ng magandang pangatawan, walang sakit, at mag-support sa mga pangangailangan nila sa araw-araw. Yun ang salamat. Good evening sa ating lahat. Welcome muna natin si kapatid Joshua. Dito naman siya. Tuloy, maraming salamat tayo po dahil marami-rami tayo, no? Salamat sa Diyos na tayo ay pinipumuli sa patuloy na natin pag-aaral sa salitaan niya, walang pagsawa. Kaya ako, papasalamat ko sa Panginoon kahit ako ay masamang pagkiramdam. Pero pasalamat talaga ko sa Panginoon dahil talagang nilong din niya yun. Kasi hindi lang tayo pasalamat na tanggap lang natin na tanggap sa mga pagkakaloob niya. Kinagawa naman natin mga karamdaman na pasalamat pa rin tayo sa kanyang presensya sa bawat isa. Sa kasalamat din sa kalakasan ko, buong linggo rin na actually, 2 araw kami, hindi kami nakapagtinday kasi yun nga sa mga pakiramdam ko. Buti na kanina. Tapos ngayon, bumabalik kami naman kasama din. Kaya bukas, paano kaya bukas, magtitinda pa rin kami bukas. Pipilitin ko lang para wala kami pag-araw-araw pa rin kami magtinda. Kaya salamat kay Lord sa kanyang pag-iingat sa akin. Kaya maraming salamat. Magandang gawin sa atin lahat. Purihin natin ng Diyos at nandito lang tayo sama-sama. Ang pinapasalamat sa Panginoon dahil binigyan ako ng kalakasan maghapon at nakapunta ulit dito. At may
Anong madaling araw, ay hindi umaga pala, mga 60, okay. Nagising ako kasi may panaginip akong parang totoo, nakakatakot. Kasi nasa lugar ko, bigla daw kinagat ng ahas dito sa aking braso. Pero nahawakan ko din yung ahas, hawak-hawak ko yung ulo niya. Tapos kalaw na binitaw ko din yung ahas, tinapon ko daw. Tapos bumangon ako, parang nakabakas yung kagat niya dito. Ano pa yung ibig sabihin? Hindi ko mapakalig, hindi parang tinitingnan ko, wala namang kagat eh. So ang ginawa ko, inubasan ko ng tubig, pero matanggal yung manhid ba? Eh, parang manhid eh. Kaya iniisip ko, ano kaya yung ibig sabihin yun? Sabi ko, di matutulog sana ako dahil medyo antok pa ako. Eh, sabi ko, nalain na naman ako. Kung ano man itong Panginoon, ikaw na pala sa akin. Sabi ko. Mga maya-maya, mga 20 minutes, after 20 minutes, ay hindi pala, ay nung pinagpakiramdaman ko kung iibig ko daw yung kamandag. Kamandag niya kasi nung nasa panaginip ako, nagpapasak tulo ako kung may tutulong sa akin kasi pinagatawa ng ahas. Pero wala akong matawag na saktulo sa akin, so bumangon na ako. Then after 20 minutes, biglang sumakit dito, yung ulo ko. Tapos may hilo na ako. Sabi, ito yung tayong ito yung kamandag sabi. So, ay tinignan ko yung kakatwist sa bag ko. Wala na pala yung gamot ko na kakatwist. Nahilo na ako eh. Na medyo umiikot na yung paningin ko. So, oo, kasi nakalaki. Sumakit na dito eh. Yung ulo ko, sa kabo na yung ulo ko. So, paano kaya ito? Papasok ka naman ako ng trabaho mamaya. So, ang ginawa ko, ininom ko na lang yung gamot ko na amlodipine kasi yun ang available. So, ininom ko. Tapos uminom ako ng maraming tubig. So, maya-maya. Medyo bumabalik na yung paningin ko kasi lumilig. Yun, hindi pa ako makatayo dahil parang mabigat. So, nanalangin ako na nabay na ako ng Panginoon. Kaya papasok ako, saan makapasok ako, ito ng para sa akin, sabi ko sa kanya. Then after mga ilang minuto, unti-unting bumalik na yung paningin ko kasi madilim eh. Tapos sinagalan ko yung ulo ko. Medyo bumabalik na yung doktor. Gano'n saan nakatayo na ako. Tapos, bahala na ako ng Lord sa akin. Papasok na ako sa trabaho. Sabi mo na. So, mulis na ako sa bahay. Napakiramdaman ko kung kaya akong maglakad. Okay naman. Tuloy-tuloy na gumanda yung pakiramdam ko. Nagpapasalamat sa Panginoon dahil wala naman masamang nangyari. Kaya nasa labas ako. At ako'y natapos yung trabaho ko, nakauwi ako kung maganda yung pakiramdam ko. Hanggang ngayon, okay pa naman yung pakiramdam ko. Kaya, salamat sa Panginoon. Yun lang. Magandang gabi po sa atin lahat. Pasensya na po, medyo na-late po ako. May tingin po kasi ng unit, kaya inasikaso ko po muna. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi natanggal po yung pumasok sa isip ko na masama. Pero di ko alam kung anong klase yun. May nag-chat po kasi sa akin na pinsan sa akin ng ex ko. Sinabi sa akin kung kailan pa ba yung pinsan niya. Oo, sabi ko, bakit? Eh, nasa ospital siya, 50-50 na daw. Yung Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Eh, ang nangyari na sa kanya, nagtatrabaho ba po siya araw-gabi kahit na umulan.
ba't paano naging 50-50 yan, sabi ko. Sabi ko sa kanya, bigyan mo na sa location, pupunta ko na lang. Nung pinuntahan ko po kanina sa ospital, medyo malala po yung lagay niya. Ako, sabi ko, medyo namumagla po yung mukha niya, tapos sugat-sugat na rin po. Paano ba kasi sabi ko? Tinanong ko po kung magkano yung gamot na binibili nila. Sabi daw nila nasa 3,000 daw. 3 session daw. Eh, sabi ko, gagawan ko na lang po ng paraan. Kaya ang ginawa ko po, minsan po kasi wala po ako dyan eh. Gabi po kasi po naghanap po ako ng opening dyan kahit sa construction lang po kasi sabi ko. Eh, sa awa po ng Diyos, pumasok po ako sa ginagawa building. Sakto naman po na may overtime po sila sa buhos. Sabi ko, papasok na lang po ako dito, papatusin ko na lang kung magkano. May bibigay lang po ako, sabi ko. Eh, nag-chat ulit sa akin yung pinsan niya, sabi niya, pre, payag siya na pre. Hindi na daw kaya ni pinsan ko. Ako naman po, medyo kinabahan ako. Medyo nalalamig po kasi yung buong katawan ko nung tumawag po ako sa kanya. Pagka tingin ko po kasi sa mukha niya, wala na ako talaga, putla-putla na. Tapos, kinausap ko po yung nanay niya. Sabi niya, pasensya na daw. Hindi daw siya nakalaban. Tapos, medyo, ano pa kasi sa akin yun. Medyo napamala po lang yun kasi yung advice ko na po kanina. Sabi ko, paano ba to? Pupunta na lang kita dyan, kinamagan, sabi ko. Sakto po kasi nung pagpunta ko sa ospital, bigla pa akong niyawak ng mama niya. Bakit po? Sabi ko, wala na daw po siya. Hindi ko kasi kinaya ng katawan niya. Tapos medyo kinabahan ako dito. Sabi ko, paano ba ito? Magpipray na lang ako. Hindi ko na mapili kasi sisinin yung sarili niya. Kasi nagtrabaho siya araw-gabi. Hinayaan niya po kasi napabayaan niya. Hindi niya po sinabi sa akin eh. Sinabi niya po nung medyo nangihina na po siya eh. Tapos medyo wala din pa ako sa tabi niya nung once na nagkasakit siya eh. Sinekreto niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, pasensya ka na, di dahil naman nasamahan dito. Hanggang dito na lang ako, sabi ko. Nagpapaalam naman ng mga kanya. Sabi ko, pupunta na lang ako dito pag okay na lahat. Nung inuwi na po siya sa bahay nila, din ako medyo naiyak-iyak na ako. Kaya medyo nalaluin pa po kami kung ano. Inuwi ko siya sa Kanlaon. Sa Kanlaon po. Mandaluyong? Hindi po, sa Mindanao po. Kanlaon. Opo. Inuwi ko siya. Kahapon po. Dinala ko siya doon sa Negros? Negros. Opo. Dinala ko siya doon kahapon. Kaya magpipray na lang po ako kay Lord para maano na rin po yung pamilya niya. Sige lang po. Dito sa kami sa Manila. Sige. Panalangin natin mamaya. Salamat ako sa Panginoon kasi naggaano katindi yung problema. Minuto-minuto na lang talagang sinagot at sinagot niya yung pangangailangan. Kasi kinalitan ako kukuha eh. Yung magsabay-sabay lahat, yung ganun kuryente, yung matlidyos, permit, tapos ito pang isa, 2 araw na nakaliga. Kaya minsan sasabi ko, paano ba naman yung sakit mo? Huwag kang magpakahina. Kasi kakayanin ko naman, ang inaano ko din, siyempre yung katawan ko. Kaya
kahit sabihin mo kaya mo lahat, mag-all around, mahirap pa rin. Hindi natin kailangan abusuhin yung katawan. Pero yun ang pasalamat ko sa Panginoon kasi nakaya na naman lahat. Pumunta pa kami dito kahapon. Kaya gabi na kami nung nakauwi. Nagawa pa rin natin. Tapos ayun, natugon na naman. Yung bang maranasan mo kanino kalalaki tapos wala talaga. Tapos may biglang sasagot. Yung ganon. Tapos, ayun, na-solve naman lahat. Nabayaran na. Kaya, ayun ang pasalamat ko sa Panginoon. Kasi, sasabihin natin na, hindi naman niya, yun nga sabihin, huwag kang mag-alala. Pero hindi mo maiwasan, mag-alala ka. Kasi, oras na nandiyan yung miracle, puputulang ka na. Makikusap ka na lang, bigyan na lang ng pamilya na para di ka maputulan, yung ganun. Tapos, mayroon kasi putulan, gawa ng si Queenie nag-online. Kaya, salamat naman sa Panginoon. At saka, si Queenie, okay na kami sa bahay. Hanggang unti-unti na, kaya nga sabi nga minsan magtatanong na ako, sabi ko, bakit kasi, habang lumalapit ka sa Panginoon, patindi naman ang patindi yung pagsubok ng pagdalaanan. Yun nga daw eh. Kasi minsan nga sasabihin ko, ano kaya kung babalik sa dati? Yun nga, kaso lang, siyempre, yan ang binigyan ng Panginoon sa'yo. Kailangan mong harapin lahat. Kasi hindi naman sila nagbibigay ng pagsubok kung hindi mo kakayanin lahat. Yan, pasalamat. Ang pagpapasalamat ko po sa araw na ito ay yung kasi po sa school po namin ngayon ay may tinatawag po na week of prayer. So para kami po nagsisimba araw-araw mula umaga po, tapos second na session, tanghali naman po. Ang problema po, kasi ginawa po kung after po yung taga-attendance. Wala naman po kasi yung parang kapalit sa akin, parang lang po yung gusto ko. Hindi po araw-araw po kung gusto ko, wala po kung pasok na din ako. Okay na po. Kinakaya ko. Tapos po, ang concern ko kasi ngayon, baka po rin kami mag-aakos. Pero thankful po, nakakabot. Thank you, Lord. Tapos po, isa pa, binigyan po kami yung nagbabantay po ng food ng HR. So, parang na-appreciate ko lang naman yung parang volunteer na. And may prayer po. At least mayroong prayer sa inyo, no? Sa school nyo. Okay. Salamat po. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan pa tayo ng buhay. Araw-araw, lakas. At pagkakataon makapaglingkod sa Kanya. At hindi tayo pinapabayaan kahit anong mangyari sa atin. Salamat sa Panginoon dahil sa maghapon trabaho ay hindi na tayo pinapabayaan. At inaakay na tayo na siguro pag medyo alam naman natin ng hindi tumitigil talaga yung tumitigil si Tabing siguro ito samantala na yung pagkakataon. Pero kayo na sa office, okay naman ako yan. Siguro na paandog lang talaga. Saka hindi talaga tayo pinapabayaan dito. At nanatili siya. Actually, nangyari na rin ito yung mga ilang beses na rin. So, masaya lagi tayo inaalagaan ng ating Panginoon, inaalalayan tayo. At pinapatunayan ng Lord na tayo lahat ay dapat mong gawin para sa kapwa, sa sarili, sa kapwa, at sa Panginoon Diyos. Salamat po. Thank you, Lord, sa ating lahat ngayong gabi, sa presensya, na nandito po kayong lahat, na
Kahit na kanina umuulan, sabi ko, may bagyo ba? Malakas yata yung ulan kanina. Pero salamat sa Diyos dahil nawala naman yung ulan. At kumanta rin ang panahon. Ano? Thank you Lord dahil iniingatan niya tayo sa araw-araw. Ganun po. Okay po? Okay, so tayo na po ngayon ay dadako sa ating pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan natin sa Joel chapter 2 verses 23 to 32. Joel. Ano ba yan? Sa lumang tipan. Joel chapter 2 verses 23 to 32. Joel 2 verse 23 to 30. 23 to 32. Joel sa lumang tipan po. Hanapin na lang muna natin lahat kasi page 903. Ang hirap hanapin. Pag walang Hindi ganito. kasi masyadong binabasa ang Joel eh. No? Ano siya, parang Maiksi lang kasi siya eh. Ayan. Joel 2 verses 23 to 32. Dito na po tayo lahat. Sagutan na lang po para mahaba kasi po. Ay na po. 23. Page 903. 23. Okay na po. Are you there? Yan, si ano na lang, Brother Josh. 23. Maggalak kayo, mga taga-Zion. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat sa taglagas at gayon din sa taglamig. Tulad ng dati, uulan din sa tagsibon. Mapupuno ng hangin ang mga ilan, aahaw ang alak at langis sa mga isaan. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo, nang pinsalain ang katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng mga kahakanang bagay para sa inyo. Hindi na muli parang puputsailin ang aking bayan. Kaya nga malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo at akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Hindi na muli hahamakin ang aking bayan. Pagkatapos nito, pagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Pahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mapanaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pamitalin ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu, maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Pagpapakita kayo ng mga kamabalaghan sa langit at sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupunak parang dugo. Bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh, tayo pong lahat. At sa panahong iyon, ang lahat ng hindi tulong kay Yahweh ay maliligtas gaya ng kanyang sinabi. May ilang makakatakas sa bundok ng Zion at ang aking mga piniling makakaligtas sa Jerusalem. At mula naman po sa Lucas 18, basahin ko na lang po. Lucas 18, chapter 18, verses 9 to 14. Are you there?
basahin ko na lang. Ang talinghaga ng pariseo at ng maniningil ng buwis. Sinabi rin niya ang talinghaga nito sa mga taong matuwid, ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis naman nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo, sapagkat ang sino mang magmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ay pinagpala ko sa pagkabasa mo. Salamat po. Okay. Kung kayo po ay member ng ating group chat, para po doon sa ating prayer meeting and Bible study, nag-post po ako doon ng initial na ang tawag dito, yung mga notes, para may background tayo dito sa pag-uusapan po natin na lesson natin ngayong gabi. Sabi po dito, ang dalawang karakter dito po sa bagong tipan na binasa ay sino? Pariseo at publikano, o yung tax collector. Kumbaga sa atin, BIR, tama. Parang sa atin dito, BIR, namumulekta ng tax. At yung ating mga binabayaran, halimbawa dito sa candy, meron agad dito 12% value-added tax. So pag bumili ka ng 5 pisong candy, 12% of this is how much? 5.2. So, ibig sabihin, yung 5.2 na yon na sentimo, mapupunta sa gobyerno. Ang kikitain na lang ng kumpanya na to, yung tira. Okay? So, ibig sabihin, yung po, doon ang sinasabi na, you give what is due to Caesar, and you give what is due to God. No? Ibigay mo ang para sa gobyerno, ibigay mo ang para sa Diyos. Bakit? Tayo dito sa church, meron din po tayo pag Sunday na offering. Diba? Sa ating po mga regular church members, meron po tayo, yung pulang envelope na yan. Na sa totoo lang, 10% of our earnings, kung ako po'y kumikita ng 100 pesos, 10%, 10 pesos, ang aking dapat ipinagkakaloob sa Panginoon. Eh, hindi lang naman 10 piso ang kinikita ko. Halimbawa, nagtinda ako ng kakanin, si Ate Venus. O, kumita tayo ng maganda-ganda. Nagtinda si Ate Rebecca ng pagkain o ng gulay. Kumita ng maganda-ganda. Parang nakakahiya namang 10 piso lang ibibigay natin sa Diyos, di ba? So kung meron po tayong kaya pa natin i-provide ng mas malaki, ibigay natin. Although mga kapatid, hindi po siya naniningil. Ibig niyo sabihin, ang Panginoong Diyos hindi siya naniningil. Na ibig sabihin, Grace, bakit hindi ka nagbigay ngayon? O bakit, Myla, kulang ng offering mo? Hindi ganon. Lahat tayo po ay binibigay natin ng ating kaloob ayon sa ating kakayanan, ayon sa ating kagustuhan, at yung yung bukal sa kalooban natin ang pagbibigay. No? So, tingnan mo natin itong kwentong ito tungkol doon sa tax collector. Dalawa ang bida dito sa kwento natin eh.
Isang Pariseo at isang publikano, tax collector. Okay. Ngayon, sabi po, anong nangyari dun sa tax collector? Ayon sa binasa natin. Ano yung kwento dito? Balikan natin ulit yung New Testament Myla na binasa kanina. Saan yun? Lucas 18. Oh, ano sinasabi dyan? Oh, sige. I-summarize mo yung binasa. May dalawa pong pumasok sa templo. Tapos yung Pariseo po, nagpapasalamat siya at sinasabi niya po na hindi siya katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, mangal niya. Ayun. Tapos, Okay. O, diyan ka muna. Stop muna. Okay. So sa simbahan, may pumasok na dalawa. Okay. Isang Pariseo at isang tax collector, o yung sabi ko kanina ay publikano. No? Pumasok, sabay. Ngayon, nag-offer ngayon si Pariseo. Nag-offering eh. At pinakita niya yung kanyang offering. Wow, naglabas siya na. Magkano? Malaking halaga. Hindi naman sinabi dyan. Walang sinabi kung magkano eh. Kung magkano kanyang in-offer. Basta siya'y nagbigay ng offering. So imagine niyo, siguro kung mayaman ng taong to, baka libo-libo yung binibigay niya. Hindi lang siya yung... Minsan pagka tayo walang offering, hiya-hiya pa tayo, di ba? Para nakakahiyang magbigay. Kasi ganito lang yung kaya natin, no? Pero yung mga talagang maraming binibigay, wow, very proud. O, eto offering ko. O, talagang pinapakita talaga yung pagtumuhos doon ng offering, no? Hindi ko naman nila lahat. Pero yun po ang pinagbabasihan natin sa kwentong ito. O tapos, anong nangyari, Myla, nung nagkaroon na ng offering? Ano ang attitude nitong Pariseo? Si Pariseo yung mayabang, tama? At nagmamalaki. Ano sabi niya? Sige, ano sabi? Some verse. parang hinahanay tulad niya po yung yung sa isa kasi di ba, yung maniniyan ng pulis. Okay. Parang hindi siya katulad ng ganon. Ayun, ha? Sinabi niya, eto ang offering ko. Mabuti na lang, hindi ako kagaya ng iba dito na magnanakaw, mandaraya, mag-aapid. Ini-specify yung isa-isa. Di ba pag tayo po mga kapatid tayo, pag tayo ay humihingi pag tayo daw po ay nananalangin sa Panginoon, dapat specific. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkain namin sa araw-araw. Pagalingin mo po si Joey sa sakit niya. Bigyan mo po si Grace ng kaalaman. Hindi pwedeng general. Kasi kahit alam na ng Diyos ang pangangailangan natin, kailangan niyang marinig sa atin kung ano talaga yung kailangan natin. Ang tatay at ang nanay, hihingi ng baon ng anak. Tay, nay, pahingi ng baon. Hindi mo naman sasabihin na, ma, pahingi ng 100, no? Mas maganda ganon. Ma, pahingi ng 500, pambayad ko sa tuition. Ganon, specific. Hindi lang basta, nay, may babayaran akong tuition. Di ba ang sagot ng magulang lagi, magkano? Bibili po ako sapatos, magkano? Specific. 150 po ang kailangan ko. Kaya po tayo, pag humihingi tayo sa Panginoon, dapat specific ang ating mga panalangin at kahilingan. Balikan natin yung kwento. Ang sabi ng Republikano ito, no? Pariseo, sorry. Mabuti na lang, ako'y nagbibigay, hindi ako kagaya ng iba dyan. Baka ganun yung attitude niya. Masyado siya nagmamalaki. Hindi ako kagaya ng iba dyan, mga magnanakaw. Ano pa sinabi? Ako po ay nag-aayuno. Nag-o-offering mo ako lagi dito. Ano ang attitude ng Pariseo? Mataas, mapagmalaki, mayabang. Mayabang. Okay.
Pag tayo ba'y nagbibigay, nagsasabi pa tayo, hindi na no. Hanggat maaari, ayaw nga natin i-broadcast eh. Tahimik nga eh. Hayaan natin yung iba ang sa iba natin malaman na, ay, nagbigay pala si kapatid na ganito. Diba? Pero, hindi natin maiwasan, mga kapatid, lalo na kung may sariling interes ang nagbibigay. Diba? O, alam niyo na ako na ibig ko sabihin. Yung mga nakalagay pa yung pangalan kung sinong nagbigay. kahit na ending ninyo. May, sa tinapay nakalagay pa kung sino yung nagbigay. Anyway, ganun talaga siguro ang gusto nilang sila ay ma-broadcast, no? Oo. Pero kung tayo daw po ay nagbibigay, mas maganda na tayo na lang at ang ating Diyos ang nakakaalam. No? Okay. O ano pang nangyari? Tuloy ang kwento. So sabi niya, mabuti na lang, hindi ako kagaya ng iba dyan. Ha? Ako, nagbibigay ako ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Samantala, yung isang character, ano yung isa? Ano yung isang tao? Ano siya? Tax collector. Ano yung sabi ko? Publikano. Publicans. Ang tax collector naman, although, ang imagination ko, ang pagkakilala ko sa tax collector, marami din siyang pera. Hindi ka pwede maging tax collector na wala kang pera. Marahil, marami din siya nahahawakang pera, pero hindi sa kanya yon. Kasi kinokolekta niya lang yung mga buwis. O ikaw Mayla, magbayad na ng buwis mo. O ikaw, magbayad na ng buwis, magbayad na. Pero yung pera hinahawakan ko, hindi sa akin. Ako lamang ay nag-iingat at tanging ingat yaman lang ako. At ibabalik ko ito doon sa gobyerno. Noong panahon na yon, kay Caesar. Kay Caesar ang gusto Caesar yung hari. Ibigay natin lahat ito sa hari. Siya dapat ang humawak ng mga kinolekta natin buwis ng mga tao. So ano ang difference ng dalawa? Si Pariseo, nung nagbibigay siya, mayabang. Itong isa naman, although siya tax collector, ano naman ang nakitaan natin karakteristik niya? Siya ba'y honest? Is he honest? Siya ba'y tapat? Siya ba'y nangungupit ng Walang sinabi. O anong sinabi dito? Guilty. Yun. Bakit siya na-guilty, Myla? Kasi inaabot ng makasalanan siya. Na parang siguro may nagawa siyang mali. Sa pag PIR, pag tax collector kasi parang prone sila sa pakso. Totoo. Ibig sabihin, yung environment mo, pag ikaw ay, ang environment mo ay malapit sa tukso, mahirap kang baka iwas. Ha? Naintindihan niyo ba ako? Ibig sabihin, masyado kang vulnerable, yung madali kang ma-influensyahan, very good. Madali kang mai-influensyahan kung ang komunidad mo, ganun ang ginagawa. Kasi yung hindi normal, nagiging normal na. Kasi ginagawa na ng lahat eh. Kaya kahit na akala natin ay hindi siya normal, nagiging nano-normalize na siya dahil ginagawa na rin ng ibang tao. Okay. So itong si tax collector, marahil na na rin siya, nakukonsensya siya, no? Na bakit ba ang mga tao dapat itong mga nakukolekta nating tax na ito, ibigay natin kay Caesar, pero bigay natin din ng Diyos. Oo. No? So, between the two, sinong character ang mas gusto ninyo? Yung proud, very proud siya, siguro pinagmamalaki pa, lagi ako nakakabayad, ha? Wala akong utang, ha? Lagi ako nakakabayad ng mga natin. Very proud siya, no? Pero in spite of that, ano po sinasabi? Dapat tayo ay, hindi ko makita tuloy, mapagpakumbaba, no?
Naglagay po ako dito sa group chat natin. Ang tinuturo po dito sa kwentong ito ay dalawang bagay. Una, yung non-Christian attitude. Yung hindi ka nakikitaan na ikaw ay Kristiyanong ugali. Binabanggit po dito, self-righteous. Alam niyo yung self-righteous? Ako lang ang marunong dito. Ako lang ang mayaman dito. Ako lang ang may alam dito. Kayo wala kayong alam dito. All-knowing. All-knowing, thank you, Ate Glory. May ganun bang tao kayong kakilala? Nakakala mo siya lang ang magaling. Wag rin. Alam niyo na yung kung sino sa inyong mga trabaho, lugar ninyo, kapitbahay. Siya lang ang magaling. Kaya nga ang mga tao sasabihin, nagsalita na naman niya itong magaling na to. Di ba ganun ang komento? Ayan na naman niya nagmamagaling. Di ba? Yan ang mga salita. Ayan na naman niya nagmamagaling. Nagagaling-galingan, wala namang alam. Di ba? Yan ang mga common na sinasabi. Ngayon, una, sabi ko nga dito, ang mga tao na hindi balak maka-Kristiyano ugali ay self-righteous. Tandaan nyo ha, kasi ako makakalimutin na. Pero tandaan ninyo, mamaya tatanungin ko kayo. Dapat ay siya ay non-Christian. Hindi siya maka-Kristiyano ugali. Non-self-righteous. Ako lang ang magaling. Okay. Ako lang ang tama. Ganon. Pangalawa, spiritual blindness. Yung kanyang relasyon sa Panginoon ay bulag. Hindi niya nakikita ang katotohanan. Laging delikado ito mga kapatid. Bakit? Kasi minsan, akala mo, nililid ka na sa tamang daan, yung pala ibang daan yung tatahakin mo. Ha? Lalo na, kung hindi mo alam, madali kang masusway, madali kang mai-impluensyahan. Sasabihin sa iyo, kapatid, sabi sa aklat na ganito, alam mo yung aklat. Ay, teka muna kapatid, mali yata ang sinasabi mo. Kaya ho tayo mga kapatid, maingat tayo. Kung may kapatid tayo na mali ang sinasabi, may karapatan tayong itama siya. Kapatid, mali yata yung nasabi mo kanina. Ito kasi yung tama. No? At yun namang sinabihan, huwag naman ho kayong magdaramdam pag kayo sinasabihan. Tumali ka si Ate Grace, napakayabang. Akala mo naman huwag ganon. Dapat pa nga kayong matuwa na kayo ay sinasabihan. Mayla, dapat ganito Mayla. Nanay Sandra ha, dapat ganito po. Kumbaga, huwag kayong don't take it personally. No? Yung ganon. Kasi, minsan may factor din, paano mo din siya sinasabi. Kaya kung may sasabihin ka sa kapwa mo, paano mo rin siya sinabi? May bearing din yun. Kung mataray-taray ang pagkakasabi mo, matutuwa ba yun? Mala, ba't ganyan ka? May laki ka pa ng mata. Sa palagay mo, matutuwa sa akin si Myla. Pag sinabihan, Myla, may ganyan pa ako. Sa palagay mo, matutuwa siya. Hindi. Mabubwisit lang din siya. Okay, so yung approach, paano mo kinakausap yung tao? At ikaw naman, sasabihin mo, Elder Grace, ang lakas ng bibig mo. Pwede ba pakihina-hinaan? Ako'y nabibingi sa bibig mo. Hindi ka lang din pwede mo siyang pagsabihan. Naintindihan niyo po ang ibig ko sabihin. Ito po ay advice na dapat kayong dalaway nagkakaintindihan para hindi kayo magkakasamaan ng loob. Okay? Next. Ang sabi dito, ano yung una na binanggit ko kanina? Ano yung Joy? Non-Christian attitude, hindi malak maka-Kristiyanong ugali. Self-righteous, ako lagi ang bida. Pangalawa ay
Very good. Spiritual blindness. Hindi mo na alam ang tama at mali. Medyo nalilito na ako. Ikaw ay bulag na sa katotohanan. Meron ka ng blindness. Hindi mo na alam, hindi mo na nakikita ang totoo o mali. Tapos pangatlo po, false view on righteousness. Ayan. Ito ang tamang daan. Wala akong sinasabing pero sinasabi ko, minsan sa ating buhay, pinapipili tayo ng Diyos. Anong gusto natin? Hindi niya tayo pwedsa, mga kapatid. Gusto mo dito o dito? Tayo pa rin ang desisyon eh. Ito ang tamang daan. Pupunta ka doon sa kabila, di bahala ka kung ano mangyayari sa'yo. Nakalagay na nga this way. Doon ka pa rin pupunta. May araw na nga, dito ang daan, dito sa tamang sakayan. May gano'n na, di ba? Doon pa rin sasakay. Doon pa rin sasakay ang mga tao sa hindi sakayan. O, ano nangyayari? O, may mga nakinuhuli. Kasi, hindi naman doon ang tamang sakayan. Okay? So, dapat, sumunod din tayo sa batas, disiplina. Okay. O, ano yung pangatlo? False view on righteousness. Maling paniniwala sa katotohanan. At pang-apat, ito ay non-Christian attitude ha. Pang-apat, despise others. O ano ang ibig sabihin ng despise? Ano na, Nanay Sandra? Anong despise? Iyon. Minamaliit ang kapwa. Alam niyo mga kapatid, ang pagmamaliit hindi lang sa bibig. Lalo na sa action. Oh, may tumabi sa akin. Wala akong sasabihin. May tumabi sa akin na hindi naliligo at halos walang kinakain. Tumabi sa akin. Naku, kita-kita ko sa jeep. At uurong. Simple lang. O kaya, wala kang sasabihin. Pero nagagagay. Hindi ba ikatong babahong dito? Di ba? Siyempre, ikatong may amoy ang kilikili may putok. Ibig sabihin, wala kang sinasabi, pero yung action mo, mas malakas pa dun sa sinasabi mo. Action speaks louder than words. Ito namang isa, naligo naman ako. Ako bang paanohan mo? Ako ba ikang pinaparinggan mo? Magtitinginan na yung dalawa. Lalo na yung mga lalaki, sanay na sanay yan. Kaya yung mga kapatid, yung tingin lang, nagkakaaway na. Sabay ka ng tingin mo Wala namang ginagawa yung tao, mga ganun lang. Di ba? Lalapitan ng isa, ay pare, samahay ka ng tingin mo Ay nakaganon lang naman yung isa. Bakit ko ikaw tinitignan na masama? Hanggang sa wala naman ako hanggang sa nagsuntukan na yung dalawa. Dahil lang sa masamang tingin. Action lang yan mga kapatid. Ay lalo na pag may sinabi ka pa. Kasi nga yung action mo nga lang, nabubuisit na yung tao sa iyo Eh di lalo na pag may lumabas pang salita sa bibig mo, eh di mas lalo na. Naintindihan niyo ba ako? Okay, so ibig sabihin mga kapatid, tayo'y maingat. Maingat kasi hindi mo kilala yung mga tao. Ito, naalala ko. Papa, ikukwento ko na naman to. Pag inagkwento ko naman to dito sa church. Matapang ako mga kapatid. Hindi ko naman po pinagmamalaki ang aking sarili, pero matapang akong tao. What do you mean by matapang? Nagbago-bago na nga lang ako ngayon Nagbago na nga ba ako pa? Hindi ko alam. Diyan sa Cultural Center of the Philippines, meron akong dito nung ako'y nasa NGO, yung pagpuprotekta sa mga bata. Yung mga bata nasa kalsada.
Diyan sa Cultural Center of the Philippines, may magjowa dyan. Nagtanong ako, sabi ko, saan po ba dito ang sakayan papuntang Luneta? Kasi hindi ko alam eh. Ano ba ako nun? College ako nun eh. Or hindi naman college, may trabaho na nga ako. Basta medyo lang ako, hindi ako familiar noon sa CCP. Yan, sa Cultural Center of the Philippines. Oo, hindi naman kasi ako nagpupunta dyan. So nagtanong ako, sabi ko, ang laki ng mama. Siguro kasi yung tangkad ni, ikaw anong pangalan nito? Christian, Joshua. Anong height mo, Joshua? 5'6"? Matangkad ka? 5'9". Basta malaking tao siya. Matangkad. O yan, mas matangkad pa sa'yo, Joshua. Malaking tao. Kasama yung jowa. Basta malaking tao siya at malaki yung katawan niya. Ay, ako naman, kalit-lit ko. Nagtanong ako, sabi ko, sir, excuse me po. Alam niyo kung baka ako ang sakayan papuntang Harrison? Harrison! Kasi pauwi na nga ako, papunta na ako dito sa Pasay. Ba? Sinabihan ako ng, ano ba yung sinabi sa parang, bro, hindi ka, ngayon ka lang nakarating dito. Something like that. Teka muna ako, nandali. Sa loob ng, ini-insulto mo ba ako? Nagtanong ako ng maayos sa'yo. Ini-insulto mo ba ako? Ang laking lalaki eh. Ay siguro, payabang, kasi kasama yung jowa niya. Pasika. Alam mo, sabi ko, teka muna ako. Sabi ko, nagtanong mukha ako sa inyo ng lit-lit ko. Ganyan kami, lit-lit ko. Sandali lang mukha ako. Nagtanong ako sa inyo ng maayos. Ba't ganyan ang sagot niyo sa akin? Nagtanong ako, anong sasakyan mo? Papunta doon sa may Harrison. Ayan, nagtuloy ako. Ay mayabang yung lalaki, nagpapasikat kasama yung jowa. O di kayo, ang alam yung ginawa sa akin, aambahan ako. Ikaw ba lalaki ka? Aambahan mo ang babae? Nakaganyan sa akin, Gumanyan talaga sa akin. Sagot, teka muna. Yung kamao niya nandito, parang sasapakin ako. Teka muna, sabi ko, dali. Ang ayos-ayos ng tanong ko sa'yo, sasapakin mo ako? Sa loob-loob ko lang. Hindi ko na pinatulan. Kasi pag nagsalita pa ako, baka sapakin na ako talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin. In other words, mga kapatid, right there and then, nandun yung danger sa akin. Nandun yung panganib. Na nakaamba sa akin yung lalaki. Kung bida naman ito ako. Nung panahon na yan, para ako binuhusan ng malamig na tubig na, syempre hindi ko kaya yung kamaon yung malaki. Ang liit ko, ganyan kami. Kahit anong tapang ko, hindi ko siya kaya kasi malaking tao siya. Hello? Paano ko siya makakaya? Hindi ko nga siya kaya, malaki siya. So umano ako ng takot na, ako ng takot? Oo, na lahat ng katawan ko parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw, mga kapatid. Totoo pala yun, na hindi ka makagalaw. Parang kumbaga sa umatras ako talaga, yung dugo ko talagang na-freeze ako gano'n eh. Kasi aambahan ako eh. Aambahan ako. And mga kapatid, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung anong background niya. Nagtanong lang naman ako, saan ang sakayan dito papunta? Ay, siguro, nagpayabang doon sa jowa. Aambahan akong gano'n. Ay, teka muna, sabi ko. Nagtatanong lang ako, di ba? Ay, Diyos ko, na-high blood yata ako. Anyway, umalis na lang ako. Umalis ako without saying a word. Pagdating na sa akin, talikod ako. Layas. Yayabang pa ako na tulalaban ako. Laki-laki niyang tao. So in other words, mga kapatid, pag tayo ay nasa instance o nasa sitwasyon na ikaw ay in danger na, yung yabang mo, alisin mo na yan. You save yourself. Kasi hindi mo alam yung mga kaaway.
Oh. Ngayon, itong tax collector at si ano, hindi niya alam ang kaaway niya. Kasi itong sino yung bida? Yung Pariseo, ay mas mayaman siya eh. Pwede niyang sabihin yung kay tax collector, naniningil ka lang naman ng buwis eh. No? Mas malaki yung kinikita ko kesa sa'yo eh. Pero hindi. Si tax collector ay nakitaan ng humility. Parang ako rin, hindi lang dahil sa naduwag ako, umalis na lang ako para maiwasan ko ang gulo. Kasi mga kapatid, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin ng panahon na yun. Kung papatulan ko siya. Lalaki siya eh. Mas malaki siya eh. Mas malakas siya kaysa sa akin. Physically. So anong aking ilalaban sa kanya? Nag-get niyo ba ang point ko? No? So, ibig sabihin, may mga laban mga kapatid na worth fighting. Hindi lahat ng bagay dapat pinapatulan. Nag-gets nyo? Hindi lahat ng bagay pinapatulan. Kung kaya mong palagpasin mo na lang. Kesa ikaw ang malagay sa alanganin. So, anong moral of the story? Balik tayo dito sa kwento. Sino to? Haring sino bida? Yung kanina? Anong pangalan? Nakalimutan ko na. Sino yung pinag-uusapan natin? Si Pariseo at tax collector. Okay. Si Pariseo na nagbabayad daw ng buwis at natama. At itong si tax collector na nagbigay lang ng kaya niyang iabot. Sa palagay ninyo, saan nalugod ang Panginoong Diyos? Doon sa maraming binigay o doon sa maliit lang ang binigay? Ano sinabi? Inamin niya na makasalanan siya. Oo. Basahin nga uli. Pakibasa nga uli. Anong sinabi niya? Na ako ay makasalanan. Inamin niya, hindi na siya nagyabang na ako ay maraming ganito, ganyan. Panginoong Diyos, patawarin niyo po ako dahil ako ay makasalanang tao. Mahabag ka sa akin. Ha? Nagpakumbaba. Humility. Yun po ang importante sa lahat. Yung pagpapakumbaba. Ang tanong, kung ikaw ay mayroong isang kaibigan na hindi mo mapatawad at humingi na ng tawad sa iyo, may mga tao kasi na matagal magpatawad. Di ba? May iba naman, konting mo lang, kapatid, sorry. Bukas wala na, o kaya mamaya wala na eh. Meron ba kayo sa inyong karanasan sa buhay ninyo na hindi na ho ninyo napapatawad dahil sobrang laki ng kasalanan niya? Kahit hindi nyo napanggitin yung kasalanan niya. Pero, paano nyo tinulungan ang inyong sarili na magpatawad? Sige. Based on your experience. O si Nanay Sandra, ha? Meron na ba na karanasan? Oo. Mag-microphone po kayo para marinig. Oo. Ate Binos, paano na? Para marinig po yung boses nyo. Ang katulad ng nangyari sa akin na sinaktan ako na hindi ko akalain. Talagang unang impression mo talaga sobrang galit. Pero pag ikaw ay talagang maka-Diyos at siyempre hingin mo ng sa Panginoon. Tapos yung maramdaman mo na yung galit sa puso mo nawala. Katulad ng ginawa ko sa isang kaibigan. Kaya ngayon okay na. Magkaibigan ulit kami. Okay. Sino pa po?
noong time na wala ka pa sa Panginoon, talagang ang tapang, ang hirap. Yung bang lahat na lang yata makasalanan salita mo, sabi mo eh. Ako sa totoo lang, may nasabihan na talaga ako. Sana mamatay ka na. Sa sobrang galit. Sabi, sana bukas kitang patay ka na. Yung bang ganun, pero ang hirap matulog. Mahirap matulog kasi yung sinabi ko, paano kung nagkatotoo? Ayun, gano'n. Meron din isang muntikan na talaga. Kasi sa sobrang kakulitan, hindi ko alam yung kahoy na hinampas ko sa kanya, may mga patok pa na. Isa kagaganon niya ng kamay, tusok yung ano. Eh pagdating ng gabi, nanginginig, sinugod sa ospital. Kaya natin hindi ko na alam kung paano ko. Napagalitan kami nung nung amo namin, kaso lang. Kung magbibiruan. Kasi yung ang aga-aga magbubukas ka pala ng tindahan, yung asarin ka na. Yung gano'n. Kaya, ayaw ko dun sa tao na yun. Sobrang kakulitan. Kaya, humingi din naman ako ng tawad sa kanya. Pero, kailangan kong sadyain. Kasi hindi ako gusto. Kasi dalawang tao na, yung isa na dalawang tao na matay niya, yung isa, matika na. Kaya sabi ko, ayaw ko nang ulitin. Ayaw ko nang ulitin na magkaganon kasi napakahirap talaga. Yung konsensya mo ang tawag niya? Yung konsensya mo talaga hindi ka patutulogin. Kaya nga minsan, mahirap pairalin yung ugali natin na kasi naamin ko dati pa lang sinasabi niya pagkamalita. Kahit nanay ko sa kung habulin mo ako na yun. Yung gano'n, pero pag nasa Panginoon ka na talaga, ma-realize mo na. Kasi ngayon na ko na talaga, kahit anong galit ko, mawawala din yun. Kasi dati, pag nagagalit ako, bahala ka dyan, kahit isang buwan din taktibuin. Wala akong pakialam, wala. Yung gano'n. Pero ngayon, galit na ako, hiya-hiya taktibuin na kita. Yung gano'n, yung napakahirap. Kaya, pag nasa Panginoon, pag nasa ang Holy Spirit talaga, namamahay na sa iyong puso. Talagang, nandyan yung konsensya, talagang hindi mo kayang paglabanan. Kaya talagang pag-pray mo na lang talaga sa Panginoon, hindi na, kasi nakakakonsensya talaga. Okay. So, meron pang iba na mag-share si, ano pangalan nito? Joshua. Meron po ako i-share nung nag-aaral pa po ako sa high school. Medyo basta-gulero po kasi kami dati nun. One time po na pauwi na po kasi ako nun. Medyo mayabang po kasi ako maglalat nun. Pero hindi ko po in-expect na may mga nag-away po kasi sa daan. Ako naman po na medyo maangas. Pumagit na po ako. Ibig sabihin po nun, sasawayin ko po sila. Ang nangyari po, nagulpi ako. Kaya sabi ko, ano ba yan? Pipigil na lang, nagugulpi ka pa. Tapos, hindi ko pa alam na may nagbibideo pala. Ako po kasi medyo natugon na rin ako, kaya pinagsasapak ko na rin po sila. Then, umagahan po nun, tinawag po kasi kami sa principal's office. Na po kami ng ano ba dito yun, yung isang araw hindi kami papasok, suspended po. Nakita po namin sa Facebook, kalat na po yung video namin, nag-viral po pala. Ang lakas sabi ko. Kaya nung hindi po kami pinapasok, kinala po po sino nag-video. Nung nalaman ko po na babae, sabi ko po sa kanya, tawagin mo yung boyfriend mo. Hamulin ko rin yung suntukan para mag-viral din namin, sabi ko. Hindi ko po in-expect na hindi po siya pumasok. Kaya yung ginawa po namin, hindi ko na lang pinansin. Hanggang sa hindi ko na rin po siya napatawag. Pero nung sumapit po kasi yung Christmas party namin, may inabot po sa akin na letter. Tapos may kasamang chocolate. Sabi niya sa akin, sorry kasi nadamay ko pa sa video na yun. Ibig sabihin po kasi nun, parang nakonsensya po kami na.
Ako po kasi umawat lang talaga ako, medyo nadamay pa. Tapos sabi ko po sa kanya, sa susunod, huwag ka na mag-video kung may nag-aaway. Nagpapasikat ka lang kasi sa ganyan. Hindi ka na matutulungan sa tiyo. Okay. Sige. So, ang sinasabi mo ng mga shinare natin mga karanasan, humility before God. Tayo ay matutong magpakumbaba. Yung pride chicken, yung pride po natin ay ating ibaba. Mahirap gawin, ano? Lalo na kung ako magsusorry dyan, naku, huwag na. Nako, pag batara yung tao, ako maldita rin ako eh. Ako magsusorry dyan, bahala siya sa buhay niya. May kaibigan ako for 20 years, hindi ko kinausap. Hindi. Kilala niyo yun. Saan? Ewan ko kung kilala niyo. But now, we're friends already. For 20 years, kinasal siya, kinasal ako, best friend ko yun. Kinasal siya, kinasal ako, nagkaanak siya, nabinyagan na lahat ng mga anak niya. Ako, nabinyagan na. No, never. Hindi kami na gano'n. Ganon kataas ang pride ko. At ganon din siya. Magkaibigan kami. Pareho kaming mataas ang pride, chicken. Mataas. Pero awa ng Diyos, nung namatay yung nanay ko, nagpunta siya. And eventually, parang gano'n pala yun, ano, pagka nagpatawad ka, hindi mo na iisa-isahin eh. Kakalimutan mo na lahat yun. Hindi mo na iisa-isahin, o ikaw naman, ang ganito. Hindi gano'n eh. Pag pinatawad mo na ang tao, nabubura na mo lahat yun. Yung 20 years na hindi kami nag-uusap and everything, nawala na ho yun. At ngayon magkaibigan kami. Bati na kami. At masarap sa pakiramdam. Parang walang nangyari. Kasi kaibigan ko siya talaga. Best friend ko siya eh. Oo. Kaya, kumbaga, yung pinagdaanan mo natin, may lesson talaga tayong binibigay ang Panginoon Diyos sa atin, eh, no? So, yung humility in the sense na, yung pag-iigante, ano pa, yung pagyayabang mo, wala natin sa Panginoon Diyos eh. Sisingilin tayo pare-pareho, haharap tayo sa Panginoon. O Grace, nung nabubuhay ka pa, anong ginawa mo sa kapwa mo? Oh, ay ano, palaaway ako. Pala ganito ako. Ay, nakakahiya, no? Ibig ko sabihin, wala tayong matatago sa Panginoon. Sa inyo, sa tao, may tatago pa ako. Pero sa Panginoon, wala akong may tatago. Alam niya ang lahat sa buhay natin. Okay. Humility. Kaya, wala tayong dapat na pinagmamalaki. Dahil tayo pong lahat ay makasalanan. Pangalawa, acceptance, we are a sinner. Tanggapin natin na tayo ay makasalanan. Hindi itatangin, ikaw naman Mayra, hindi naman totoo yan eh. Wala naman akong kasalanan eh. O, di ba? Meron lang nahuli mo na, tinatanggi pa. May taong gano'n, ano? Caught in the act mo na, tinatanggi pa. O, may kilala ba kayo gano'n? Anyway, tanggapin mo, oo, makasalanan ako. Alam niyo, ang tao talaga, ang natatandaan talaga, yung ano, ang tawag dito, yung mali. Pero yung nagagawang mabuti, hindi natatandaan. Kung ano yung mali, yun ang natatandaan. Bakit ganon? Diba? Kung yung kabutihan mo hindi natandaan, yung mali ang natatandaan. Bakit kaya? Parang may instinct tayong ganon, ano, na, oh, yaman na yun kasi Ate Grace, ganyan na ikakagawin niya. May mga ganon, diba? Lahat yung burado, kahit na may maganda kang ginawa, burado yun. Siguro nga ang tao kasi masyado tayong, how would I say this, mapanghusga? Tayo ay masyadong mapanghusga sa kapwa natin, no? Mahirap yun, ano? Kaya tayo po talaga lagi ay humingi ng tulong sa Panginoon.
Kaya, i-accept natin. Acceptance. Panginoon, patawarin niyo ako. Tulungan niyo kung hindi na ako magkasalang muli. Ikaw naman, Nika, simba ka ng simba, ganyan naman ugali mo. Hindi mo masakit. Huwag ka na lang ikaw magsimba kung ganyan ugali mo. Di ba? Yan po ang mga basa ng Biblia, tapos ugali mo, ganyan pala. Oh, di ba yan ang pagkaraniwan natin maririnig? Ay, napakasakit ko kung yung mismo maririnig natin na gano'n. Sa halip na i-influensyahan ko siya, nata-turn off pa siya. Di ba? Oh, so tayo sa totoo lang tayo. Okay, number 3 at panghuli. Mali ang salamin ko. Teka. Recognition that we need God's mercy. Kahit kung anong galing natin, mga kapatid, at dito na tayo magtatapos. Kahit anong galing natin, tandaan natin. Kahit napakatalino mo, merong mas matalino sa'yo. Kahit na mayaman ka, may mas mayaman sa'yo. Kahit na maganda ka, may mas maganda sa'yo. So ano ipagmamalaki mo? Merong taong mas nakakahigit sa'yo. Yun ang tao na mas mahigit sa'yo, hindi ganon ang ere. Hindi mayabang. At nakakatuwa, minsan, kung sino pa yung mga ano tawag dito, mayaman, o kayo may sinasab, sila ba yung very humble? May kilala ba kayong ganon? Yung magugulat ka na lang, ay, mayaman pala ito. Ay, akala ko, ano pala. Kasi hindi siya loud, hindi siya mayabang. Ang tao na nagsasabi, alam mo ba hikayan si ano? Mahusay hikayan. First honor hika na. Totoo ba? Hindi ko alam yan Ay, oo. Alam mo ba hindi kasi ganito? Ang lawak ng lupain yan sa Mindoro. Napakayaman na tao niyan. Ay, ganun ba? O di nagugulat ka ngayon. Yung simpleng-simpleng tao, hindi mo inaasahan. Masikip pa pala ang naabot kesa sa'yo. So, ano yung pagmamalaki mo? Sabi nga ng kasabihan, missing kunduling, wala kang dadalhin pag namatay ka. Kaluluwa mo lang. Kaya habang nandito daw tayo sa lupa, Grace, magpakabait ka na. Magpakabait ka na, Gracia. Habang ikaw ay binibigyan pa ng Panginoon, magbago. Kasi kaya tayo nagpapasalamat lagi Tomorrow is another day. Di ba? Pag tayo natutulog, Panginoong Diyos, salamat po sa panibagong araw na ito. Kasi buhay na naman ako. Iba nga, natutulog lang, hindi na nagigising. O ano pa? Natutulog lang, Christian, hindi na nagigising. O, pinuhay mo yun. Kaya salamat sa Panginoon kahit na tayo ay sabihin mong maraming problema, yung sakit natin, no? Yung budget natin, may masakit sa bulsa. Lalo na kung may maintenance kang gamot, napakamahal ng gamot ngayon, mga kapatid. Yung mga estudyante natin nag-aaral, ang mahal-mahal ng tuition fee ninyo. Yung mga bagets natin na nagtatrabaho na, syempre, hindi lang naman trabaho lahat nagmamahal na. Syempre, pag nagtrabaho ka, mamamasahe ka, kailangan mo pamasahe. By the way, tataas na naman yata ang presyo ng pamasahe natin. O baka umabot na tayo ng pinag-uusapan na lang yan ng transportation, Di ba 12 pesos? Tama ba ako? 13. O, 13? O, baka daw umabot na ng 15. Sabi ko sa loob-loob ko, baka dumating ang panahon, 20 pesos na yung pamasahe natin. Ay, maglakad na lang ng Joy. Ha? Maglakad na lang. Maglakad na lang tayo. Huwag na tayo mag-tricycle. Ang mahal mo ng pamasahe. At gasolina. O, yung mga driver dyan, alam ang gasolina ngayon napakamahal. Lahat naman tumataas ang bilihin, no? But anyway, ang hindi lang po talaga dapat magbago sa atin ay ang ating tiwala
at pag-asa na tayo ay hindi pababa. Kasi ang ating panahon ay nagbabago. Ano ba meron tayong isa in the changing times? Saan ba yung ano ko yun? Meron tayong ganun eh. O, yung ating dito. Ngayon kasi, ang ating ngayon, theme, tema, rebuilding and restoring with hope. Heralding the new heaven and new earth. Naku, pinag-uusapan ng bagong langit at bagong lupa. Pero meron tayong isa nung tema na last year yata yun. 2 years ago, no? If my memory serves me right. Basta may ganong, na in these changing times. May ganon siya. No? Na ang Panginoong Diyos ay hindi nagbabago. Tayo lang naman ang nagbabago ng mga tao. Pero ang Panginoon ay hindi nagbabago. Okay, salamat po. May tanong. Naantok na. Wala na, maliwanag. Brother Peter, maliwanag? Okay. Brother Christian, maliwanag? Joshua. Sino ba si Christian kasi? Christian. Joshua. Maliwanag. Hindi pag merong hindi maliwanag, ano pangalan nito? Si CJ, magtanong. Magtanong. Pag hindi maliwanag, sige. Wala nang tanong. Baka may dadagdag po ang mga elders natin dito. Elder Becca, Elder Flory, Elder Joey. Bago tayo magtapos, may dadagdag ba kayo? Elder Flory, sige. Hindi na po ang dinan. Sige, laksan nyo na lang boses nyo. Yun nga yung lahat naman ay ating masasabi. We can say everything in a nice way. Kung paano mo sabihin sa kapwa mo kung ano man yung napapansin mo, we can say it in a nice way. Kahit na gano'n pa yun hindi maganda, pero kung maayos mo sinabi, mauunawaan niya. At makikita niya ang Christian attitude na galing sa Panginoon through your life. Sa pagsasalita mo, sa iyong action, kung ating titignan ang Diyos na ating example. Ano ba ang ating sinasabi? Kung tayo man din ay mayaman, maging mapagpakumbaba tayo sa lahat ng panahon. Sapagkat gaya nga ako na sinabi, merong mas higit pa sa iyo. Kaya hindi tayo dapat nagmamalaki at nagmataas. Kasi walang araw, yung mga taong kapag inaapi mo, binipili, pinamaliit mo sila. Baka hindi mo alam, hindi mo makakatulog. Kasi hindi mo nga alam kung ano yung what tomorrow may be. Hindi natin alam. Sa kabuuan, ang Diyos pa rin ang ating tingnan. Nakuwaran sa lahat ng ating mga gawain at ginagawa sa buhay na ito. Okay. Meron pa pong idadagdag? Wala na? Kung wala na po, salamat po sa ating lahat. At alam niyo naman ako, laging high na high. Pag nagtuturo ako, lagi akong high na high. Okay. Tinanong ko si Myla, ano yung sinusulat mo? Sabi niya mga prayer request ko. Very good, Myla. Kita mo? Nagsusulat siya? Very good. Ano ba yung sinusulat mo? Mga prayer request ko. Kita mo? Yan ang taong laging handa. Very good. Okay, so tayo na po ay dadako sa ating pananalangin. At gaya po ng binanggit natin, yung mga mga prayer request po ay sinusulat na ng kapatid Myla. At ano ba ang ating mga prayer request, Myla? Sige. Yung sa inyo po yung New Testament Bible distribution sa community members. Which is tomorrow. Bukas po. Bukas na distribute. Tapos yung upcoming na council meeting sa October 24 to 25. Tapos yung may mga sakit po si Sister Maika, si Aina, saka si Elder Becca, si Sister Thea for
fully fully recovered. Tapos si si Elder Joey, sino po ba yung kay Pastor po? Pastor, Sir Henry, si Pastor Shirley. Kami traso. Kaso. Si Pastor Henry. Si Elder Becca. Opo, ma'am. Pastor Shirley. Gusto ka na, Elder Becca? O mukhang iba na ang ano mo, aura. Ang aura mo, ang masama talaga ang pakiramdam mo. Nakailan pa na ba ng gamot? Tapos kay Ate Ana po, yung provision para sa CT scan. Sa gamot, CT scan niya po. Process na din sa PWD mo. Kasi wala kang mabilis lang po ba yun, ma'am? Mapapit. PWD pa pa, mabilis ba mag-process ang pagkuha ng PWD? Pumunta ka lang ng City Board. Kailangan na dito sa Cuneta Astro. Yung kay Ate Grace. Kailangan meron certification ng doktor. Basta kompleto dokumento. Sana mabigyan ka na ng discount. 20%. Discount. Oo nga eh. Kung wala namang PWD, lang po. So, pag sa amin kasi, yung sa pag-ibig, mas 5% discount naman. PWD kasi 20%. Brother, Okay, si brother. Ano po pangalan mo namatay yung ex? Oo. Ha? Robin. Robin? Apelyido? Galing. Ha? Galing. Galing mo? COLIB. Ha? Kalimbo. Galing. Galing ko? Ano? Galing. CA, ano? C-O-L-I. Na ano yan? Namatay. Ano yun? Pinsan niya? Yung ex niya. Girlfriend ni Joshua. Ay, ganun naman. Kaka ba? Meron pa yung sa mga kapatid. CALIB. C-A-L-I. Oh. CALIB. J-O. Kalimbo. J-O. Kalimbo. J na si Jack. Si Joy. Okay, meron pa po. Si Jay. Ano po, guidance po sa darating po ng Saturday na may speaker po sa Wow! Ano naman ang iyong topic sa barangay? ano po, Saturday. Opo, sa PTA Assembly po, multiple topics po siya, pero ang topic ko po related po sa sciences and Oh! Yan na, speaker pala. Eh, ikaw naman si Jay, kailan ka mag-speaker dito? Ha? Hindi kasi ano pangalan ko, si CJ kasi pagka weekend na uwi sa Cavite. Kaya hindi natin siya nakakasama dito sa church. Sa 29. Hindi ko na. Wednesday. malalaman po kasi bawal naman pa. Sana dito pa. Okay, sana umuwi. Kung malalaman po, bago po po. Anyway, sige. So, ano na ito? Ating pong ipanalangin ang mga sumusunod sa Marie. And then, mag-closing prayer na lang. Hilingin ko na lang si Brother Peter na lang. Brother Peter, pwedeng ko po ang mag-closing prayer natin. I-include natin ito. Lahat po muna tayo ay nanalangin habang babanggitin ni Sister Myla, yung ating mga prayer concerns. Tapos sa pangwakas po, si Brother Peter na ang mananalangin. Okay po. Yes. Lord, lumalapit po kami sa inyo, Lord. Ito po ang aming mga panalangin na waiting niyo po sa inyo. Para po sa pagbibigay po ng mga New Testament tayo po sa
community members na malapit po sa simbahan po. Naway Lord, samahan po ang mga taong magbibigay po bukas. Ikaw po ang mag-guide sa kanila na maibigay po ng ligtas at matiwasay po sa ibang members at ibang tao po. Pinadalaman din po namin ang darating po na council meeting and planning na darating po sa October 24 to 25, 2025 sa Tagaytay, Lord. Naway, ikaw po ang mamuna sa amin. Ligtas po sa aming biyahe, Lord. Ikaw na po ang mag-provide ng aming mga pangangailangan, Lord. At sa mga report na aming pong pag-uusapan, Lord, ikaw na po ang mamagitan. Pinapanalangin po rin namin, Lord, ang mga may sakit. Si Elder Joey po, Sister Micah, Aiden, and Elder Becca, Pastor Henry, at Pastora Shirley. Lord, ikaw na lang po ang magkagay, Lord, ikaw po, nawa, Lord, ang magpataling sa kanila. Provision po para sa po kanilang mga gamot, Lord. Para rin po sa agalang paggaling po ni Sister Thea mula po sa kanilang operasyon. At para din po kay Sister Anna, provision po para sa mga pangangailangan niya po mga gamot, Lord. At po sa CT scan niya po, Lord. Ikaw na po, Lord, ang magbigay, makahanap po ng kakailangan niya, Lord. Amin lang po pinapanalangin ang pamilyang naiwan po ni Sister Robin Calibo. Ikaw na, Lord, ang magbigay ng kaaliwan sa kanila, Lord. Lastly po, Lord, guidance po para sa aming kapatid na si CJ. Bigyan niyo po siya na sa darating po na Sabado para po sa kanyang maging speaker po sa kanilang barangay, Lord. Naway samahan niyo po siya. Maging maayos po, maging matagumpay, Lord. Ito lang po ang aming dalawang Amen. Panginoon Diyos, sa langit, malabos na pasalamat sa iyo sa oras na ito. Kami nataas yung pangalan, yung kalawatian mo. Maraming salamat sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin at pagtugon sa aming mga suliranin sa aming buhay, Panginoon. Igawad mo sa amin ang malinis na puso, malawak na pag-iisip, kaisipan at bigyan mo kami ng malusog na pangatawan ngayon. At sa iyo lamang kami umaasa sa lahat ng bagay ito. Naway iyong bigay ang aming mahilingan at patuloy mo kami gabayan sa oras na ito na sa aming pag-uwi. Tatagbayan mo sa amin at naway puno ang aming puso ay mga
na salita. Nanay na pahinga ngayong gabi at tinatasan ng pangalan ng Abraham. Tumalay mga panalangin sa gabi ito. Sa pangalan ni Kristo ng aming tagapagligtas. Amen. Tayo ay magkaloob sa Panginoon. Atin pong awitin ang Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you. Sige na. Patay na.